May mayamang pamilya na nakatira sa isang malaking mansyon. Kilala sila na pinakamayaman sa kanilang lugar. Dahil sa sobrang yaman ay lagi silang tumutulong sa mga nangangailangan, lalo na ang mga mahihirap sa kanilang lugar. Isang araw, habang nasa hardin si Don Esmundo, may isang lalaking napadaan sa mansyon nila. Madungis ito at halos walang saplot. Huminto ang nasabing lalaki at tumingin ito sa malaking mansyon bago tumingin kay Don Esmundo. Tila ba may gustong sabihin ng lalaki habang nakatingin sa matanda. Tumayo si Don Esmundo mula sa kinauupuan niya at lumapit sa lalaki. Nang makalapit ang matanda ay umalis na rin ang lalaki. Hindi tuloy maiwasan ng matanda na mag-isip ng negatibo sa pangyayaring iyon. Kinaumagahan, habang nag-aasikaso ng halaman ang isang kasambahay, napansin niya ang isang lalaking malapit sa gate. Nakatuyo ito at tila may gustong sabihin. Lumapit ang kasambahay para kausapin o alamin kung ano ang gustong sabihin nito. Ang lalaking nakita ni Don Esmundo kahapon ay siya ring kausap ng kasambahay. Nagsalita ang lalaki, humingi ito ng pagkain. Di nag-atubili ang kasambahay na bigyan ito ng pagkain. Hindi na nagpaalam pa ang kasambahay dahil alam naman niyang papayagan din ng kanyang amo na bigyan ng tulong ang mga taong nangangailangan ng tulong. Simula ng pangyayaring yon, ay araw-araw nang humihingi ng pagkain ang lalaki at minsan nga ay si Don Esmundo pa ang nagbibigay dito. Minsan ay ang mga anak din niya. Nagtagal ng 2 linggo ang ganong pangyayari at napagpasyahan ng pamilya na kupkupin na lang ang pulubing lalaki. Binigyan nila ito ng trabaho sa mansyon bilang tagapag-alaga ng mga halaman sa hardin. Sa pananatili ng lalaki sa mansyon ay nasaksihan niya ang kabaitan ng kumupkop na pamilya sa kanya. Likas talaga silang matulungin. May mga pagkakataon din na sinasama siya ng mga ito na maglibot sa barangay para magbigay ng tulong. Isang araw, habang wala sa mansyon ang miyembro ng pamilya at ang lalaki lang ang naroon at ang ilang mga kasambahay, tila natutukso ang lalaki na magnakaw sa mansyon. Pero meron ding guilt sa kanya dahil napakabait ng pamilya. Mula nang kinupkop ng pamilya ang lalaki, ay nagkaroon na siya ng pangarap na yumaman pero hindi niya alam kung paano ito matutupad. Ang nasa isip na lamang niya na gagawin ay pagnakawan ang mga ito para makapagsimula siya ng sariling buhay. Isang gabi, nang mag-isa siya sa loob ng mansyon, napadako ang lalaki sa silid ng matandang Don Esmundo. Napansin niya ang isang mahabang aparador at sa kanyang isipan, nagsimulang mabuo ang isang masamang plano. Dahil sa kanyang trabaho sa halamanan, may oras na kung kailan wala siya sa paningin ng iba. Ginamit niya ang pagkakataon na ito upang simulan ang pagnanakaw. Nang pumatak ang hating gabi, nagtagumpay ang lalaki sa kanyang mga plano. Pero sa kabila ng kanyang tagumpay sa pagnanakaw, hindi mapawi ang kanyang konsensya. Sa bawat paghawak niya sa ninakaw, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang konsensya. Nakaramdam siya ng panghihinayang sa kanyang mga ginawa at sa paglapastangan niya sa kabaitan ng pamilyang nagtiwala at kumupkop sa kanya. Sa kabilang banda, habang tumatagal, nagbago rin ang kanyang pakikitungo sa mga kasamahan niya sa trabaho. Dumami ang kanyang mga kasinungalingan at hindi na siya komportabling humarap sa kanila. Isang gabi, habang nagtatago siya sa isang sulok ng mansyon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang puso. Hindi na niya matanggap ang kanyang mga ginawa. Napagtanto niya na mas mahalaga pa rin ang kanyang dangal at integridad kaysa sa anumang yaman na maaaring maipundar. Nang magbukang liwayway, tumakas ang lalaki mula sa mansyon. Sa kanyang paglisan, iniwan niya ang yaman na kanyang ninakaw, pero dala ang mabigat na pasanin ng kanyang mga kasalanan. Sa paglipas ng mga araw, nagtungo siya sa mga institusyon ng batas upang isuko ang kanyang sarili at harapin ang mga parusa sa kanyang mga nagawang kasalanan. Bagamat hindi na niya muling mababawi ang tiwala at respeto ng pamilyang kanyang niloko, nagtuloy-tuloy pa rin siya sa pagbabagong buhay. Taglay ang aral na ang tunay na yaman ay hindi matatamo sa pamamagitan ng pandaraya at pagnanakaw.